Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday night. Grabe yung ating mga coins puro double digit. Kita nyo naman, MKR, Sky, yung mga meme coins na WIF, no? Pengu. Grabe yung Hyper Liquid, Pepe, Gala, nakita nyo 7.7. So umaangat. Partcoin, no? Grabe yung mga meme coins. So nag-aangatan sila ngayong araw, pero sa hour medyo nagko-correction na sila ngayon. Kung titingnan niyo yung ating XRP, ayan, sabi ko sa inyo mga lods, maglalaro yan dito, no? Ito yung dating niyang resistance is magiging support. Oh, kita nyo? Nakita nyo? Dyan yan, maglalaro yan dyan bago lumipad. Ayun na sa tingin lang natin. 'Di ba? Pero pwedeng mali tayo. Oh. So grabe yung mga news natin, lalong-lalo na yung ating mga trending news. Nako, magugulat kayo sa mangyayari, sa mga pwedeng mangyari. Mukhang magkakaroon ng dilubyo sa US. Sa mga balita na to. So ito, sabi dito ni Matt Wallace, sikat na sikat to sa Twitter na Trump is about to declare martial law and arrest all of the politicians who are committing treason. He is sending in the following to Washington, D.C. as we speak. 7,000 troops, 28 M1A1 Abrams tanks, 40 helicopters, 28 M2 Bradley tanks, 4 Paladin howitzers, rocket launchers, guided missiles. Grabe, guided missiles, They claim it is for the military parade, but that is obviously just a cover with the amount of force they are sending in. Prepare for things to escalate quickly. Sabi dito ni Matwalas, ano mangyayari? Ano kaya mangyayari sa Los Angeles o sa US? So tingnan nyo to Marami na nagpo-post, marami na nababahala. Sabi dito, you think California's the target? Think again. 10 days of darkness, mass arrest incoming. Prepare for chaos. Are you ready? Mga idol, papaalam ko lang sa inyo na magbe-birthday si Trump. Alam niyo kung kailan ang birthday ni Trump? June 14. June 14. So ano mangyayari sa June 14? Ito na, meron ng plano. Yung mga patriots nila raw, sabi nila mga patriots daw to. Sabi dito, heads up patriots. There are protests planned across the country on 14 June, organized by nokings.org, sabi. The screenshot below is from their website. You can zoom in to your area to see if anything will be happening and if so, exactly where. So itong mga dot na to, dito daw magkakaroon ng parang protest. 'Di ba? Keep your heads up and your eyes open. We can only hope the majority of these are peaceful, but with things the way they are these days, it pays to be diligent. Ayun yung sinabi. Grabe, ang dami niyan, no? 'Di ba? Ang dami niyan. So sa June 14 to, which is birthday ni Trump, ano mangyayari doon? Gugulatin nila si Trump. Sabi dito, ito. Pakinggan natin to si Idol. Tignan niyo yung yung kanyang sombrero, XRP pa. Pero tignan niyo yung kanyang sasabihin dito. In America, we don't do kings. What do you know about this? First off, I want to point No Kings. Nakita nyo? nokings.org. So, ayan. out that Trump has said, my fellow Americans, the storm is upon us. And that's why I want to show you about we don't do kings. Very interesting. But understand, my take on everything is always peace. And that doesn't look peaceful. This doesn't look peaceful, sabi niya, no? That doesn't look peaceful at all. I was talking to my homeboy Prince about this, who lives in LA, and he pointed out something about this. We don't do kings in America. Supposedly, they're going to be rising up on the 14th, which is Trump's birthday. Ayun, birthday ni Trump. They will rise, sabi. And the day of his parade to celebrate the military. I mean, look at this. Every dot is where they're going to have some type of protest, revolution. So magkakaroon talaga ng parade. No, don't get me wrong, magkakaroon ng parade. Pero yung mga pinadala ni Trump na yon,
yung mga pinadala niya na to, sabi sa parade. Ngayon, kung magpo-protest sila ng mismong araw na yun, birthday ni Trump, which is parade, nako, mukhang magkakaalaman tayo dyan. Revolution rise up or something, allegedly. And if you look at this website, and I've seen where this website gets a lot of funding, if I told you the video would get banned. We need to pray, my people. In America, Sabi niya dito, yung kanyang caption, "Are we looking down the barrel or martial law? This is why I don't give crypto price prediction." So, eto sa tingin ko maraming bullish 'di ba? Maraming bullish kasi syempre nagpa-pump yung market Ganoon naman yung mga tao. Pag nagpa-pump yung market, maraming bullish. 'Di ba? Sipin nyo 109 yung Bitcoin. Anong mangyayari kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa June 14? Anong sa tingin nyo mangyayari sa market? The price will drop, sabi nga nung nabasa ko. Nako, mag-ready kayo. Pero dahil kung inaasahan, kasi minsan kasi salungat Salungat yung pwede mangyari. Dahil inaasahan magda-drop pag nagkagulo, pwedeng baliktad yung mangyari. Pwedeng mag-pump. Para may mga maiwan. Yung mga mali yung akala, ayun yung mga maiwan. So, like kayo mag-ingat o kung sa mga nagtitrade, tignan nyo kung ano yung pwede mangyari. Ako, kung bumagsak man, pwede ako magbodega. Kung tumaas man, meron naman din akong bodega. So, ganun lang yun, mga idol. Kailangan meron tayong strategy. Alamin natin yung kung ano yung pwede mangyari sa mga susunod na araw. Baka Friday o bago mag-FOMC, ano ba yung araw ng FOMC? Check ko lang Yung araw ng FOMC. Ang akala ko kasi ito. Thursday, June 19. So, isang linggo pa, medyo matagal-tagal pa to. 'Di ba? Matagal-tagal pa to. So, nandito pa lang tayo. Marami pa tayong dadaanan. Dadaanan pa natin yung CPI. Miyerkules, bukas ng gabi, 8:30, magkakaroon ng volatility sa market. So, maghandaan nyo yan. CPI report. Tapos, Thursday, PPI report. Ganun din, 8:30 p.m. At yung ating Friday, ayan, yung prelim, consumer sentiment. Tsaka yung inflation expectation. Dito kasi parang dito babase yung mga report dito, parang ito yung babasihan kung magkakaroon ng cut rate o hindi. Di ba? Dito yan. So, hintayin natin kung ano yung mangyayari dito. So, next week, medyo ngayong week pa lang, bukas pala. No? Wednesday, Thursday, Friday, medyo madugo tayo. Magkakaroon tayo ng volatility. And then, sa next week naman, Thursday ang FOMC. So, titignan natin. Mag-iipon tayo. Ngayon, talaga wala akong ibang ginagawa kundi mag-trade, magbodega lang. Kasi, syempre, naglabas ako kanina So, nag-trade tayo kanina. So, medyo profit naman tayo. Onti lang. Onti lang yung profit natin. So, ganyan. So, ito naman. Nakita nyo to This Saturday, June 14, 2025 will go down in history as the day that rapist, felon, traitor, and criminal, sabi dito mga lods, ito, was physically removed as president by the people of the US. Ito siguro is galit to kay Trump. Na? So, abangan natin yung June 14, magkakagulo dyan. Magkakagulo. Ano kaya mangyayari sa market pag nagkaganyan? Naku, ito yung aabangan ko. Pwede ako mag-trade dito. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi porkit bumababa yung market, matatalo ka. Kumbaga, malulugi ka na or malungkot ka na. Kapag bumababa yung market, di mag-short ka, ganun lang yun. Mananalo ka. 'Di ba? So, meron kang bodega, tas nananalo ka sa trade mo. Basta wag ka lang maging, basta ano ka lang, pag-aralan mo lang kung magda-drop ba o magpa-pump. Ganun yan 'Di ba? Siyempre, kailangan meron ka ng kahit papano aral. No? Kasi ako nun, natuto lang naman ako sa Bitget lang din. Nagka-copy trade ako. Nung una,
Tapos tinignan ko yung kinaka-copy trade ko kung paano yung ginagawa niya. Nanood ako kay Boss Robo, tinuruan ako ni KGX. So marami akong natutunan sa kanila. So nakakabasa na rin tayo kahit papano. At dun, ayun lang yung ginagamit ko. Hindi ako magaling. Wala akong copy trading, hindi ako nagpapa-copy trade kasi nga hindi ako magaling. So nakakachamba lang tayo kung sakali. Ganun lang yung ginagawa natin. Once na mag-profit ako, okay na, masaya na ako. Bodega, trade, profit, bodega, trade, talo, pahinga, trade, profit, bodega, ganun. Di ba? So wag ka lang hihinto kasi every trade mo naman meron kang natututunan eh. Ganun lang yan. So ito naman, ito yung medyo tapos na tayo sa trending news sa US ha. So balik na tayo sa trending news naman dito sa Pilipinas. Part 2, may tax na, sabi, digital apps. So nakita nyo tong mga to. Viva Max, Genshin Impact, OnlyFans. OnlyFans? Meron pala dito niyan sa Pilipinas. OnlyFans? Oh. Nagulat ako sa Genshin Impact eh. Hindi ko alam tong Canva. Siguro application to. Disney, no? Pero kapag ang napansin ko, meron naman mga promo yung Disney ngayon eh. Meron sila mga promo. So, tignan lang na. Parang wala namang epekto para sa akin ha. YouTube Premium, nako. Mukhang magmamahal na yung aking naka-premium pa naman ako. Ayan no? Naka-premium ako. Yung Apple Music, Temu, yung Zoom, tsaka yung Photoshop. No, Photoshop pa naman ginagamit ko pag nag-edit ako ng thumbnail. No, so, ayan, nakita nyo ha. Here are more apps that are subject to 12% VAT. Naku, medyo malaki-laki yan. This means that user will pay higher subscription fees because of this imposition. Check out our article for the full list of digital service that are subject to 12% VAT. So, ayan. Marami nga nagreklamo dito eh. Oh. Ayan o. Tintaan niyo yan. Natawa daw siya sa Genshin Impact eh. Ano masabi niyo dito? Mga tropa, mga kapatid. Tinatanggal ko na yung Lods tsaka Idol eh. Ayan, sabi dito, the Apple buyback is not working right now. Kasi nag-buyback yung Apple pero hindi nagpa-pump eh. The company can leave it to earn a lot of it, can take some and integrate. It is not a badge of dishonor. It just isn't. So, ang nagpa-ano sa akin dito, ang nagpa-interesting is nag-comment si Michael Saylor na Apple should buy Bitcoin. Ayan. Sabi niya, Apple should buy Bitcoin. So, pwede naman, goods na goods naman tayo sa Bitcoin. Alam nyo ngayon, kung sinusuportahan ko yung XRP, no? O nagiging bias tayo doon, hindi rin ako kalaban ng Bitcoin. Gusto ko rin mag-pump yung Bitcoin kasi once na nag-pump yung Bitcoin, ayun na yun eh. Gusto ko matapos yung yung pump niya eh. Kasi paano tayo magkakaroon ng alt season kung hindi siya lilipad? 'Di ba? Ang sa akin, kailangan niyang lumipad, kailangan niyang makamit yung all-time high niya, yung pinaka-top niya. Tapos once na ayun yung all-time high niya, tapos na siya ron, no? Nag-top na siya ron, hanggang dito na lang ako, 200,000 something. So saka nalilipat yung pera sa mga altcoin. So kailangan niyang umangat. So kailangan natin ng good news sa Bitcoin, di ba? Tulad nito. Big breaking, a mysterious whale just bought 212 million worth of Bitcoin. Grabe yan, 212, no? Tapos, eto naman, in the future, sabi dito ni Whale FUD, in the future, every business will eventually buy and hold Bitcoin. It's only a matter of time. Dito naniniwala ako dito kasi marami talaga mga institution, company na ina-adapt na, no, businesses yung Bitcoin. Although para sa akin hindi siya for payments, para sa akin for store of value. Pero importante 'yon lalong-lalo na sa mga mayayaman. Oy, kailangan natin mag-imbak niya. Parang gold 'yan eh. Ganun yung sa akin dito. Pero totoo to, lahat halos, kahit hindi mga business, kahit mga mayayaman. For sure, once na mag-drop ulit yung Bitcoin, maraming bibili na. No, kasi alam na nila yung mangyayari, alam na nila yung cycle eh. Inabot pa sila ng 4-year cycle para ma-realize na
kailangan nila mag-imbak ng Bitcoin every bear market, no? So, kasi yung iba, kasi habang tumatagal, mga kaibigan, habang tumatagal, na-explore yung crypto. Habang tumatagal, merong mga business na naging interesado, mga bansa na naging interesado. Kung kumpara mo ng mga nakaraang cycle. Nung mga nakaraang cycle, sila-sila lang tayo-tayo lang parang ganun, no? Ngayon na-adapt na. So once na mag-pump si Bitcoin ngayon, maraming makakita buong mundo. 'Di ba? Maraming makakita, maraming mapupumo sa buong mundo. And then after nun, magda-drop ngayon si Bitcoin, 'di ba? Magtatap na siya, lilipat na sa altcoins. Maraming makaka-realize ng cycle ng crypto. Ganito pala 'yan. Ganito pala, ganun pala 'yan. Siyempre, aralin nila 'yan, mag-iimbes sila, natalo sila eh. Halimbawa, sila yung mga napomo, 'di ba? Ngayon naaralin nila 'yan, kailangan pala ng time. So meron palang cycle 'to. So ganito tayo ngayon, ganun. So every cycle, nadadagdagan yung mga pumapasok, no? Nag-o-onboard sa crypto. So sa kanila na-realize yan. Kaya yung sinabi niya rito na eventually lahat ng business is mag-hold ng Bitcoin. Totoo 'yun, no? In the future, halos lahat talaga yung bibili. Ha? Ito naman, sabi dito, si Becca Amelie discuss rise of French attack on Pax business. These threats are real. Insured custody is no longer optional. It's essential for protecting your Bitcoin. So parang sinasabi dito, kailangan yung protektahan ng inyong crypto, no? Kaya nga sinasabi natin, no, lalo na sa bull market, maraming mga tao yung nai-scam, maraming mga tao yung napi-phishing. So kailangan yung protektahan ng inyong crypto, no? Sa akin, meron ako sa Trezor meron ako sa Trezor. So andun yung sa Trezor, meron din ako sa Bitkit dito. Kaya ako meron dito kasi dito ako nagte-trade, no? Nagbubodega rin. At once na umangat ito, pwede ko na siyang ilipat sa Trezor. Kaya lang ngayon wala pa, mababa pa lang yung ating bodega ngayon kasi naglabas ako, tsaka alam niyo naman yung nangyari, bumili tayo ng racket, no? So ngayon, nag-iipon tayo. Pero once na ito, medyo mag 6 digit o malapit na sa 7 digit. Pwede na natin tong itago, no, sa ating insured custody, sabi nga, di ba? Sa ating cold wallet. Pero sa ngayon, trading tayo, kaya hindi ko muna siya nilalagay. Kailangan ko kasi yan di ba? Para mag-trade o para mag-swap, something like that. So ayun, no? O eto, matutuwa yung mga SEBEC dito. Sabi dito, listen up, SEBEC COO Simon Bacani says they have been in partnership talks with Ripple for the past 2 weeks about a product they are working on together. SEBEC is solving $10 trillion payroll problem in the US alone. Pay close attention, sabi dito ni Crypto Mentality na may logo ng USDC. Sabi niya dyan, no? Yun daw yung sinabi. Alam nyo, syempre kasi alam nyo naman yung SEBEC nasa Solana yan. At more on, karamihan ng mga coins sa Solana, mga meme coins. Alam nyo naman yun, di ba? Halos meme coins lahat ng mga nilalabas sa Solana. Pero etong SEBEC, hindi siya meme coins, meron siyang utility. Kaya panoorin natin yung sinabi nito ni LeBron James na mataba. Check natin. Pakinggan natin, It would be different if ZBCN is a meme coin, but no, this is a utility token in the Solana network. You know how rare it is to find a utility token in Solana when the majority of Solana products and projects are meme coins affiliated? It would be different if ZBCN. So, kaya nga, no, kumbaga rare na magkaroon ng mga utility projects sa Solana. So, sabi dito, di ba, ba't sila sabi, why would Ripple XRP partner up with SEBEC kung scam yung token na SEBEC? To rag people in XRP community, sabi niya, think about this before you listen to this scammer, sabi niya. Day after your XRP. Nako, sa akin mag-research kayo tungkol sa SEBEC kasi ang dami ko nakikitang post ng SEBEC. Parang ayun nga lang yung ang daming algorithm siguro ng coins na to, na ang dami kong news na nakikita sa dito sa aking pag nag-scroll ako.
halos puro CBCN, yung nakikita ko, no? CBCN will emerge from the smoke as one of the top 10 asset to own. Now's not the time to be shaking out. Sabi, now is the time to secure your future. Grabe yung mga promises, no? So, hindi ko sinasabing pangit to or something o hindi totoo yung mga utility niya. Pwedeng totoo, naniniwala naman ako na ganoon na totoo yung kanyang utility. 'Di ba? Na pwede sila makipag-partner sa XRP. Totoo, naniniwala ako doon. Pero isipin nyo sa akin parang ang laking bagay sa kanila na makipag-partner sa XRP, which is good naman talaga kung may partner sila doon. 'Di ba? So sabi nila, once na makipag-partner sa XRP ang CBCN is talagang magpapampya ng malupit, ganyan, no? So, bakit di ka na lang sa XRP? Kung ngayon pala yung golden coins. Yeah, pero hindi sa akin kung gusto niyo to, walang problema, pwede nga rin akong bumili niyan Walang problema sa akin, no? Ang sa akin lang ngayon, pag-aralan niyo kung ano yung mga bibilin yung coins. No? Hindi ako financial advisor, wala akong sinasabi na bumili kayo ng kahit anong coins. Ito is mga balita lang natin dito. Kung sa tingin nyo, talagang sobrang solid na itong coins na to, which is sa tingin ko, solid naman talaga, i-review nyo ng i-review kasi pera nyo yan, no? Pag-aralan nyo mabuti. Sabi dito ni Crypto King, CBCN leader says they are in talks with Ripple. Also says payroll space in US alone is a $10 trillion market. CBCN is about to 100x. XRP max supply 10 billion, CBN max supply 10 billion din daw. O, di ba? So pareha silang 10 billion ni XRP. So parang lagi siyang hinahalin tulad sa XRP or something na pareha sila ng utility. O ganun, di ba? So kayong bahala. Kayong bahala. Hindi ako nagpo-promote ng coins dito sa channel natin. So ito, napakalupit nito. Napakalupit ng news na to. Sabi kasi dito ni Swiss Holder. Kasi 'di ba sabi ng iba, ba't puro goods naman yung balita sa XRP, wala namang bad. No, so ito meron na. No, meron na tayong hindi magandang news sa XRP. You just can't make this up. The European surveillance coin is set to run on XRP. OPT out with Bitcoin while you still can. Sabi dito, ito yung post, European Central Bank to launch a digital euro in XRP. Sabi dito, ang nag-post dito, ito, si Swiss Holder. So ngayon, nirepost siya nito ni Gary Cardone, na sikat ata to Isa siyang building, investing in startups since 1986. No, hindi pa panganak ko lang niyan, hindi pa ata ako pinapanganak niyan. Hindi, joke lang. Bitcoin industry yon. So sa Bitcoin siya, no? Bitcoin maxi to si Manong. Sabi dito, XRP will take any path they need to survive, including coordinating with the most oppressive people on planet Earth. Sabi, no? One of them featured below. So ito daw yan. Si ate. Si Miss Cringe. Sabi niya, si Miss Cringe daw Who will do whatever is needed to turn Europe into a prison continent. Sabi niya. So there is a martial law everywhere and they can scam you into a police state. XRP equals COVID. Part 2 in finance. If you continue to hold XRP, you are voting on and for European warmongers. So, hindi ko lang kung ano ibig sabihin yan Pero sabi niya yan, di ba? So, parang masama ibig sabihin. So, dito ako natawa sa XRP equals COVID-19 part 2. So, ngayon, mga idol, mga kapatid, maraming sumagot dito no? May ang si Moon, ito kasi yung gusto ko, ng ganda nung sinabi niya rito. You're gullible. Sabi niya, no? You fell for fake news or you intentionally spreading fake news, bad either way. Sabi niya, no? Sabi niya rito, here is the official EBC website. As you can see,
Their roadmap indicates they have no made a decision about what platform. So, in other words, fake yung news na nirepost niya at nireakan niya. No, ganun yun. Fake daw yun. No? Sabi dito ni Vincent, ngayon ko lang nakita to. Listen, fella, you don't know anything about this tech. Never fear because your cousin Beanie has broke it down for you in crayon. Sabi niya, read this article. So, ayan. Tinuturuan niya si fella. Sabi dito. Si Beth. Tingnan natin. XRP can coordinate. XRP has no agenda. XRP is not an entity or person. I hold XRP because I vote for be your own bank and freedom to transact. Oh, yun sabi, no? So, yung sinabi niya, walang katotohanan yung mga kanyang yung news na pinost niya. So, fake news. Kasi ayun yung pinaka-worst. No? Yung ipopost mo yung fake news tapos gagatungan mo. Oh, 'di ba? That's the worst, 'di ba? Fake news na nga ginatungan mo pa. Parang ganoon. No, yan na yung pangit sa XRP. Hindi pa rin pala pangit. Ano ba yan? Sabi nga dito ni Kobo, what the F does that even mean, bro? Yung XRP tas equals COVID-19. Ang kulit kasi ni Gary. O, ayan O, ito naman. Nako, matindi to. Pakinggan natin to si Crypto Hook, Matindi to, mga kaibigan, kapatid. Ha? Ano ba pwede ko itawag sa inyo? Ayan. Everybody, check it out. So we're going to probably have a Bitcoin and Ethereum price dump here, which will probably affect the whole crypto market. So I just want to show you. You got Red Dragon Country, and then that one right there. I can't mention the names because it messes up the show. So ayaw niyang bagitin to. Ayaw niyang bagitin yung mga country na yan. No? Kasi ewan ko kung ba't ayaw niyang banggitin. Huwag na rin natin banggitin. They're going to dump, the Red Dragon Country is going to dump about $22 billion worth of Ethereum and Bitcoin into that other country right there. They've seized it through different criminal activities, allegedly right there. There's the numbers right there. So ito daw yung idadump. No, 194 Bitcoin and almost 1 million Ethereum. Diba? Ayan daw yung idadump. About 200,000 Bitcoin and close to 1 million ETH are going to get dumped, and that's going to cause a price dump over in the overall crypto market. So I just want to let you know, whenever that happens, be prepared. Now, what's interesting is Vitalik Buterin with Ethereum, he used to work for this company, and they helped set up wallets. That's a Red Dragon Country right there. He used to work for them, and this is well known, okay? Now, if we also look here, there's a lot of stuff here, right there. That Red Dragon Country, he was working for him, Vitalik Buterin. Now, what's interesting is, oh, look at that right there. Look who's a Ripple partner. Look at that. And oh, look at that. right here. Look what other countries a Ripple partner. My name's Crypto Hulk. Grabe, no? Basta yan. Naka-ready na lahat. So, sabi niya rito, baka mag-drop daw o mag-dump yung Red Dragon country. Ito yun. Nababasa niyo naman, di ba? So, ayan. Grabe, no? Ako gusto ko nga mag-pump si Bitcoin Yung mag-drop Ano ba naman yan? Di ba? Pero kung mangyayari yan, sabi nga, ready lang kayo. No? Bakit kaya? No? Bakit kaya? Kasi dito, ang daming partner na nila. Di ba? China, Hong Kong, Beijing. Okay, sila ako na nagsabi. Ayaw sabihin ni Crypto Hook So, ito na lang. Siguro dahil dito, kaya gustong-gusto ng mga banks, mga institution, mga big countries, yung Ripple o yung XRP. Sabi dito, boom! Michael Arrington Capital says that 50 million in XRP has transferred in seconds for 30 cents in piece. Napakamura lang. Tapos ang bilis, seconds lang. Nasa iyo na agad yung $50 million. Like, yeah, people, the tribalism in this industry is insane. So there's Bitcoin maximalists, but everybody agrees, like, XRP sucks, and I don't really get it, right? I mean, if they're a legitimate company, they don't pretend to be something they're not, and they're really good at one thing, moving money fast and cheap. And it's fantastic. It fills a big need. And for a hedge fund like us to be able to denominate in Ripple and XRP, I just did the same thing, is really, really, really good. We did our first close. We moved north of $50 million into the company in Ripple and XRP in like 2 seconds, and it cost 30 cents. Now, that is...
Narinig niyo yan? 50 million in 2 seconds and it costs 30 cents. The company in Ripple in XRP in like 2 seconds and it costs 30 cents. Now that is amazing. There's no way to do that with fiat or Bitcoin. There's just no way to do it that fast and that cheaply. And Okay, narinig niyo yan? Kaya baka dahil dun, no? Kaya maraming partner ang Ripple para gamitin ang XRP. So ayun yan ha. Hindi ko sinasabing bumili kayo, no? Mag-search kayo ng sarili nyo. I'm not a financial advisor. Binabasa ko lang yung mga balita natin, no? At ito, Ripple expands its blockchain education push in APAC, committing another 5 million in funding through its university blockchain research initiative across 6 countries. So, nagpopondo na yung XRP, yung Ripple. Di ba? Ripple isn't just building tech, they're building the future workforce. Sabi, so ang bigat niyan, mga kapatid. So, tigil na ako ng news sa XRP, baka sabihin nyo, bias na naman tayo, no? So, punta na tayo dito sa inyong mga komento. Pero ito, abangan natin to, napaka-importante niyan. Bukod dyan, etong walang event na to, yung Saturday, June 14, ayan ang pinaka-abangan natin kung ano mangyayari sa mga trending news natin. Grabe, oh. Kita nyo yan, oh. Lahat yan magkakaroon ng protest. Pero sana yung protest is peaceful protest, no? Hindi yung magulo katulad ng mga nangyayari sa Los Angeles. Nako, grabe yan. Ano kayang nako, siguro sakit na ng ulo ni Trump, no? Ano kayang nararamdaman niya ngayon bilang isang presidente na ang dami nangyayari sa bansa. So, punta tayo ngayon sa inyong mga comment, mga kapatid kong malulupit na gising pa hanggang ngayon, 10:30. Sabagay, maaga pa pala. Ayan, no? Shoutout agad sa mga nag-like, nag-comment sa aking video. Ang lulupit nyo, ang titindi nyo, no? Love na love ko kayo lahat. Kahit yung mga sutoy dyan na nagko-comment. Oh, Boss Jeb, ang worry ko baka kasi pag nagamit na si XRP as international cross-border payment, baka di na siya tumaas kasi madami siguro to. May madami ang user, dumadami din ang demand, dumadami din ang supply. Kaya constant lang ang price. Pero Idol, alam mo ba kung ilan ang price, kung ilan lang ang XRP? Fix ang price na XRP, hindi na siya nadadagdagan. No? 100 billion lang ang XRP pieces. So kahit anong, kapag nagtatransact, ginagamit siya cross-border payment, nagbe-burn ng XRP. So yung 100 billion, hanggang maubos yun, ganun yung mangyayari. 'Di ba? So sa tingin mo, pag naubos yung isang bagay, mag-stable lang yung coins niya kung in demand siya. 'Di ba? 100 billion lang ang XRP sa mga hindi nakakaalam ulit, no? Ilang beses na nating sinasabi yan dito. Sige. Shoutout sa iyo, Piolo Pacquiao. Antindi mo, Piolo Pacquiao. Sige. Bullish cap and handle naman ngayon si BTC as if I'm not mistaken. O yan, sana nga tumaas si Bitcoin at bumaba si XRP. Ayun yung gusto kong mangyari. Maraming maiinis na naman Ayan. Hello, good evening, saludo. Ayan, shoutout sa'yo si Marcus. Boss, anong cold wallet ma-advise mo? Lahat naman goods na cold wallet. No, basta cold wallet, Tangem, Trezor, Ledger, ayun yung mga main na maraming gumagamit. Ako ang gamit ko, Trezor Safe 5 ang aking gamit, no? Si Baron Aaron, sabi dito, for goods na din ako. For goods na din ito XRP ko as for now, nasa 220 XRP. Nabili ko siya last February 1.7 price per 20k bumili ako. Tapos binenta ko yung March which is 2.99. Almost $3 siya. Kinuha ko lang. Pinihunan ko, iniwan ko 200. Tapos naging 220 na siya ngayon. Ginawa ko kasi bibili ako sa mababa, tapos binibenta ko agad pag tumataas. Okay, nag-ano ka, no? Buy low, sell high ka. Last day, bumili ako ng 2.1, tapos binenta ko ng 2.3. Hintay ulit ako mag 2.1, tapos bibili ulit, sabi ni Idol. Isa lang talaga pinagdarasal ko, mag-pump ulit si XRP tulad ng 2017
na nag 500x siya after 8 years sila. Sana maulit-ulit. Naku, pag nag-pump yan, tapos kakabenta mo lang, baka maiwang. Baka maiwang ka, ha? Mag-iingat ka, kapatid. Si Baron. Si Jan, gusto nyo bang maging maging milyonaryo na walang ginagawa, mag-crypto kayo, sabi ni Jan. Sa tingin mo ba, Jan, madali mag-crypto? Ha? Ay no, try mo kasi. Di yan. Idol, di kaya mag-stable. Ayun na naman si Idol. Hindi po. Sinabi ko na eh. Si ano yun mula noon hanggang ngayon. Singgit Yugami, solid protester sa US, may pondo. Sa Pinas, pagod ka na at dugyot utang pala. Nako, dito sa Pilipinas, wala talaga. Si Hero's Journey, Idol, sinama ko na sa portfolio ko ang Flare Network. Goods naman yung Flare, kung ako ang tatanungin, no? Goods din yan. After a true research and its previous connection with Ripple X, probably na sumabay o hihilahin siya sa pag-angat ng price ng XRP na nalalapit na alt season. Ayan. Congrats agad sa'yo, Idol. Robhal, matik naman yan like boss. Salamat, Idol, si Skylab. Now lang ulit nakapag-check ng chart. Ayan. Busy si Skylab sa pagbantay ng baby. Congrats sa'yo, Idol, No, ano ba yan? Babae ba o lalaki? Lods? Ninong ba ako dyan? Hindi, joke. Si I am from the future. Ayan, shoutout sa'yo. Si Kusinero, laging nakuha ng all-time high si BTC XRP, hindi man lang niya umabot kahit dating niyang all-time high. O nga eh, huwag nyo nang bilhin niyang XRP na yan, pangit yan. Yung Shang-Sheng, shoutout sa'yo. Kano kita mo, Jeb, sa isang video mo sa YouTube? Depende yan, kapatid, no? Depende sa views yan. Pwede nyo namang i-search yan sa Social Blade. Di ba? Alam niyo yung Social Blade? So, ayun, search nyo lang doon yung mga idol nyo content creator kung magkano. Pero hindi yun accurate, no? Hindi yun accurate. Naglalaro lang siya sa mga ganun siguro. Ryan Santos, Idol, ask ko lang sana or baka may makasagot. May long position ako sa SUI, 2.94. Advisable ba purchase new order habang ongoing trade ko? Paano magti-trade ka ulit? Anong ti-trade mo? Kung nakalong ka, ano ba? Ayan, nakalong ka. Pag nag-short ka, kakagat yun. Pag nag-long ka ulit, papatong lang yun. Ongoing na profit. So, if may purchase ako bago, if hedge setting ko, mag-average ba siya? Gusto ko sana add ng margin. Magpapatong yan, Idol. Depende sa margin kung magkano yung dadagdag mo. Kung ano mangyayari. Yan. Pero papatong lang yun. Si Clabis, ayan, shoutout lagi dyan. Lol, under control. Pero kitang-kita dun sa live feed ng camera sa site yung kumpulan ng mga tao. Ayan. Sakto kasi nung nagsalita, may dumating na Shopee. Pero may narinig na kakaiba ron. Oo nga eh. Yeah, tas bati rin sila. Magkikiss na yan. Si Phil Habi, shoutout sa'yo. Grabe yung boses ni Boy WhatsApp. Nananakot Tapos sa tansya ko yung nabigkas nyo yung words na Lodi Idol mga 9 or 10 beses. Shoutout po, like dan sila. Si Boy WhatsApp kanina, ginagaya niya yung boss ni Batman. I'm Batman. Ganun siya. Kanina ginagaya niya. Ayun yung ginagaya niya. Kaya ganun siya magsalita. Si Ramil, OFW Vlog, shoutout sa'yo. Si Glendale. Ayan. Nostro Bostro, ano ibig sabihin yan? Si Pete Pelizardo, shoutout sa'yo, Idol. Si Chirico, shot to kill na yung mga nagpo-protesta. Ang kukulit ng mga ginagawa niyan. Pag pinanood nyo sa X yung mga ginagawa nila sa mga kotse ng mga pulis, habang tumatakbo, binabato nila, ang bibilis. Grabe yun, Parang delikado na yun, makakapatay na yun, Patagal ng patagal, papangit ng papangit yung nasa thumbnail ng mga videos mo, Jim. Ganyan yata mukha ng mga haters at doubters dyan,
Hindi kasi dito ako kinukuha yan, oh. Sa Pinterest. Ayan, oh. Tingnan nyo, andyan yung algorithm niya. Oh, ayan, oh. Kita nyo? No, diyan ko kinukuha yung iba dyan. Oh. Diba? Uy, ito, mukhang maganda to, ha. Gamitin ko kaya ito mamaya. Oh. Diba? So, dyan yan. Ayan, oh. This Squidward na lang. Ano ba maganda? Uy, ang ganda niya, no. Kamisama, oh. Diyan ko kinukuha yan, mga kapatid. Ayan, si Al Fountain yan, ha. Tawa ko, Clovis. I love you, nak. Mabuhay ka, idol. Oh. Si Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Danilo Canlas. Oh. Pre, mura pa si Sutoy, ah. Pre, puro ka hype ng XRP. Shit ko, hindi naman lumilipad. Itigil mo na yan. Bunganga ka ng bunganga dyan. Ayun kasi yung thumbnail ko, no? Hype ka ng hype, di naman tumataas. Mag-meme coin, shitcoin ka na lang. Tingnan mo. Unang-una, wala kang alam kasi sinabi mong shitcoin yung XRP. Tapos pangalawa, gusto mo mag-promote ako ng ganito. Ang talino mo, ah. Kasing talas ng bola yung utak mo, Danilo Canlas. Tanda mo yan. Kasing talas ng bola. Ayan. Si Dexatan. Dexanatan. Boss J, bakit mahina ang boss ni Boy WhatsApp? Wala. Ginagaya niya si Batman kanina, mga kapatid, eh. Ninoy Taduran. Ayan. Patience is the key na lang muna. Tama. Ayan. Si Jun Abendaño. Ang Robin Padilla ng Bulacan. Shoutout. At syempre, kung ikaw ang Robin Padilla ng Bulacan, meron tayong Ronin Padilla dito. Ayan. Shoutout sa kanya. Katakot pala kasama mo si Batman, no? Ayan, si Bibo. Si Patrick, shoutout sa'yo, kapatid. Roderick Sanchez, ano po yung 1% idol after reset? Ayun ang kailangan mo malaman. Kaya nga tayo nag-news, eh. Baka makatunog kayo, eh. Yung mga mainipin na puro reklamo, yung tipo na pag nag-profit, eh, sila pa yung una magyayabang sa social media. Tama ka dyan, ex-Pau. Si Jag Sohal, sana tumaas na ngayon kasi magkaka-civil war na dito sa Amerika. Din uwi na ako ng Pilipinas. Ayan, ingat ka dyan, ha. Jag Sohal. Nako, yung sa June 14, medyo may mangyayari daw dyan. So mag-ingat ka, huwag ka na muna lumabas. Balita, mag-comment ka kung ano nangyayari, comment mo. No, dito sa atin. Si Kio Dino. Ayan, pag lumipad yan, lilipad din phone ko. Si Erwin, hindi naman anarchy yan. Ikaw ba naman gusto mo yung bansa mo sandamakmak ng illegal immigrants? So tama. Tsaka sinabi na ni Trump yan, eh. Habang nangangampanya siya, di ba? Sinabi niya na yan. So gagawin niya yan. Tama ka na naman, idol. Dahil nag-short order si James Wynn, dun nagpump ang BTC. Good help pala siya sa ginawa niya. O, yan. Okay. Sabi sa inyo, eh, mag-short lang yun, magpapump yung market, eh. Siya yung kalaban ngayon ni market maker, eh. Si MG Gaming, shoutout dyan. Junel Nael. Si Richard, Tadina. Tadinas ba? Tadina. Junel Nael, always yan. Si Mr. MacD. Maghintay tayo ng discount zone, Lodi. BTC discount sale, 40%, 50% soon. Siguro sa bear market na yan, idol. Si Jake Farm, kung nagsuwi na kayo, milyonaryo na sana. Sabi niya, XRP, pure good news, pero naglalaro lang sa $2 hanggang 3.3. Sayang lang oras nyo at pera, mas stress pa kayo. Tama, Jake Farm, no? Bili ka na lang ng suwi. Ayan, huwag ka na bumili ng XRP. Ganun, gusto mo yan, eh. Michael Cueva, shoutout sa'yo. Salamat, Lord. Shoutout kay Alicia. Bili na kayo. Siopaw. Si Alisa, shoutout sa'yo. XRP lang matitira pero hindi ko sinasabi nag-invest kayo sa XRP. Tama naman, di ba? Ayun lang yung nakikita ko pero hindi ko sinasabi mag-invest kayo dun. Kasi magkakaiba tayo ng paniniwala. Pwedeng paniniwala ako yon, paniniwala nyo, hindi. Di ba? Basta ako, nagbabalita lang ako. Pakanayan ng mga Rothschild para pabagsakin si Trump. Naku, maraming kasing mga mayayaman na pwedeng ilaglag si Trump, eh. Kaya gumagawa sila ng way para maging
paproblemahin siya. Sana bumagsak pa para madagdagan pa yung bodega ko. 200 pa lang. Kulang pa sa target ko. Ilan ba target mo, Idol? Albert. Si Dex Friends Channel. Shoutout sa'yo. Si Salad Channel, syempre. Shoutout dyan. Si Rexy. Ayan. Agilan. Si Aldrin Matalog. XRP at Sweep Partnership. Solid Lodi. Ayan. Tama ka dyan. Si Mark Paz. Pa-shoutout lang, Boss Jeblo. Shoutout sa'yo, Mark Paz. Si Albert. Ayan. Shoutout. Ayan. Ayan. Nag-uusap yung dalawang malupit, Carlos Villanueva, boss, parang bati na ata si Elon na Trump. Sinishare na ni Elon mga post ni Trump. Ano nga lang yun, pautot. Sabi ko nga sa inyo, drama lang nila yun. Boss, may suggestion ako para mawala ang boss, Lodi at idol mo. Isang banggit mo, mamimigay ka ng 1 XRP. Grabe naman yan. Ubus ako niyan. Yung binubodega ko mawawala. Si Spaglan Damper, solid yung shoutout sa Emil Roy Capistrano. Solid yung solid kung gagawing gas fee si SHIB, baka matupad yung 0.01 value price ni SHIB. Milyonaryo na tayo nun pag nagkataon. Tama ka dyan, no? It's Pinas News. Good day, Idol. Suwi XRP bullish, tig $100 profit na pangkape. Ayun. Baka pwede naman bigyan mo pangkape dyan, no? Andiyan yung super thanks natin. Para bagay, nagkakape na ako Ayan. Malamig na nga Innocentes, ayan. Kumita na ang pepe ko. Kinuha ko ang kalahati, tas iniwan ko yung half para tumaas. At least may kita pa rin. Pero kung bumaba naman, bodega uli. Tama si Idol, no? Ayan, dito na ako, Idol. Kapag kumita na ako sa XRP, invest naman ako sa solar energy para libre na kuryente ko sa bahay. Tama yan. Alam mo ba, di ba magtatagulan ngayon, tumitingin ako ng mga generator, kaya lang ang iingay pala ng generator no, pag binuksan mo. Naghahanap ako ng generator na tahimik lang meron kaya nun? No? Kasi pag binuksan mo yung generator, talagang isang ingay pala. Kasi meron kaming O-Save dito sa tabi Sa tabi ng halos katabi ng bahay namin. Kumbaga malapit sa amin, O-Save. So nung nag-brown out, di ba nakaraan nag-brown out, tawag dito, nagkaroon ng, pati sa kanila, pati sila nadama, hindi nga ako nakapag-upload nun di ba? So meron silang generator, ang ingay ang layo na namin, rinig pa namin yung generator. So kapag ikaw pala naglagay ka ng generator, pero issue sa kapitbahay, may ingayan sila. Ayan, may ilaw ka nga, naiingayan naman sila. Wala na silang ilaw, naiingayan pa sila sa'yo. Si Romel, shoutout sa'yo. Si Roland, Serbo, benta ko na XRP. Sige, benta mo na, bahala. Si Just Megli, Boss Jeblo, bababa pa kaya ang XRP o tuloy-tuloy na ang paglipad niya hanggang 100? Hindi ko alam No, ako kasi ang DCA ko, kaya ako nagdi-DCA. Hindi ko tinitignan yung price kasi nung una, kaalis araw-araw, nagdi-DCA ako Kahit anong price, basta nagdi-DCA ako. Ngayon, kada Sabado na ako nagdi-DCA. Ganun na ako, kahit ano pa yung price niya, mataas man siya o hindi, every Saturday, nagdalagay ako sa XRP. Ganun yung aking ginagawa, no? Si Amold Pelaes, Idol, Jeb, pumaldo ka na. Hindi naman, saan ako pumaldo? Si Mosu Silongo, shoutout sa'yo. Nako, hindi ka first, Idol. Kala mo lang yun. Si JC, shoutout sa'yo. Ang first natin is si Jonathan Bordado. Ayan, siya yung unang-una, di ba? So, yun, shoutout sa kanya. Maraming salamat dahil nauna siya. Thank you sa'yo, Jonathan Bordado, No, ikaw ang nauna. So, ayan. Maraming salamat sa mga nanood. Sana na-enjoy niyo yung video natin, kasi sobrang lupit ng mga trending news natin at syempre, yung ating mga balita medyo solid din, no? So bukas ulit ng umaga magkikita-kita tayo ulit at mag-update, mag-news ulit tayo para sa inyo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clever TV and subscribe to Jebla if you want to subscribe to me. It's a link in the description. Show them
Inutusan pa ako ni boss, ha? Yeah, come Wait lang, boss. Ayan, See, do you Clovis. see it? Do you see it? And thank you so much about the comments. You love me. I know I heard it, but thank you. But do you know who I am?